Ang One Piece ay binubuo ng mga karakter na nagtataglay ng iba't ibang kakayahan at kapangyarihan. Kabilang sa mga ito ang mga tauhang gumagamit ng sandata sa pakikipaglaban, lalo na ang espada. Hindi mabilang ang mga karakter sa One Piece na gumagamit ng espada o swordsman, pero meron talaga sa kanilang namumukod tangi at pwede nating tawaging malakas o magaling sa paggamit ng espada. Sa video na ito mga idol, ipapakilala ko sa inyo ang top 20 na sa tingin kong pinakamalakas na swordsman sa One Piece. Ang listahang ito ay binubuo lamang ng mga karakter na may swordsmanship skill na maayos nang naipakita ng kwento, kaya hindi ko mababanggit ang mga bagong pakilalang swordsman kagaya nila Figuarlan Chambrak. Nasa listahan lamang din ang mga mandirigmang nakatuon ng kakayahan sa paggamit ng espada, kaya hindi nyo makikita mamaya sila Kizaru na mas gumagamit ng kapangyarihan ng Devil Fruit. At sa top 20 din natin, puro lamang buhay na karakter ang babanggitin ko, kaya hindi nakasama ang mga patay o yumaong swordsman ng kwento kagaya ni Goldie Roger. Ito ay sarili ko lamang listahan at opinyon, pero welcome na welcome kayo mga idol magbigay ng komento sa ibaba para mas makilala natin kung sino nga ba ang top 20 swordsman ng One Piece. Top 20. Kyros. Kung medyo nakalimutan nyo na si Kyros mga idol, siya ang maalamat na gladiator ng Corrida Coliseum at ang naging kapitan noon ng Royal Army ng Dressrosa. Espada ang napiling sandata ni Kyros sa pakikipaglaban sa loob ng arena, at sa kabuuhan ng kanyang karir, nanalo siya ng higit sa 3,000 laban. Natalo niya ang mga pinakamalalakas na mandirigma ng Coliseum mula sa mga fishmen, giants at mga gladiator. Ito ang rason mga idol kaya naging interesado sa kanya si Doflamingo at inalok siyang sumalo sa grupo nito. Pero tinanggihan ni Kyros ang paanyaya. Sa halip ay kinalaban niya pa ang mga pirata, nagdulot para maputulan siya ng isang binti at mamuhay bilang laruan sa loob ng mahabang panahon. Sa kabila ng pagiging laruan, pinatunayan ni Kyros ang kanyang galing bilang isang swordsman sa pamamagitan ng pagtuturo sa anak niyang si Rebecca ng paggamit ng espada. At kahit din isa na lamang ang kanyang paa, nagtagumpay si Kyros na talunin ng pinakamagaling na swordsman ng Don Quixote family at ang isa sa top 3 officers ng grupo na si Diamante. Nagpapatunay ito sa galing ni Kyros bilang isang swordsman. Top 19. Inuarashi. Hindi na question mga idol kung bakit isa sa magaling na swordsman ng kwento si Inuarashi, dahil bukod sa dati siyang pinuno ng Musketeer Squad o ang grupo na binubuo ng mga minks na bihasa sa paggamit ng espada, siya din ang nagsisilbing isa sa mga Red Scabbards ng Shogun ng Wano o ang isla ng mga samurai, kaya marami siyang karanasan sa pagiging swordsman. Patunay dito mga idol ang paglalagay niya ng espada sa kanyang naputol na paa na lalong naging dahilan para mas maging nakamamatay siya. Kakaiba ang swordsmanship style na meron si Inuarashi dahil inihahalo niya ang kanyang galing sa paggamit ng espada sa kanyang kakayahan bilang mink. Halimbawa mga idol ang paggamit niya ng elektro para tapatan ng isa sa mga calamities ng Beast Pirates na si Jack, at ganun din ang paggamit niya ng kanyang sulong form upang pinsalain ang Yonko na si Kaido. Top 18. Charlotte Cracker. Isa sa 3 sweet generals ni Big Mom si Cracker mga idol, at eksperto siya sa paggamit ng isang mahabang espada na tinatawag niyang pretzel. May kakayahan si Cracker na gumawa ng mga replika ni pretzel sa pamamagitan ng kanyang Devil Fruit powers na makalikha ng mga biskwit. Bukod sa espada, nagpapalabas din si Cracker ng mga sundalong biskwit na minsan ay ginagamit niya bilang armor o di kaya naman ay mga tauhan na makikipaglaban para sa kanya. Ang galing ni Cracker sa paggamit ng espada ay naipapasa niya sa mga minamanipula niyang sundalo. Nagdulot ito para ilang beses niyang mapatalsik si Luffy sa pamamagitan ng pagsaksak niya ng maraming kopya ni Pretzel sa katawan ng ating bida. Noong magtagumpay si Luffy na mawasak ang sundalong biskwit na nagsisilbing armor ni Cracker, nagtagumpay ang Sweet General na masugatan si Luffy sa mukha at kamuntikan pa nitong maputol ang braso ng pirata kahit nababalutan ito ng armament haki ng Gear 4. Isa itong pangyayari mga idol na hindi na pagtagumpayan ni Doflamingo. Testamento sa panganib na dulot ni Cracker habang gamit ang kanyang espadang si Pretzel. Top 17. Cavendish. Bago pa man maging kapitan ng first ship ng Straw Hat Grand Fleet, kilala na si Cavendish sa karagatan bilang isang malakas na swordsman. Ito ang rason mga idol kaya tinatawag siya bilang henyo sa paggamit ng espada at kung bakit pinatawan siya ng world government ng 330 million na bounty. Noong sumali si Cavendish sa competition sa Corrida Coliseum, pinakita niya na kaya niya makipagsabayan sa mga malalakas na piratang kagaya ni Don Shinjao.
Pero ang pinakatestamento ng kakayahan ni Cavendish bilang isang swordsman ay makikita kapag nakakatulog siya at nagte-take over sa kanyang katawan ng ikalawang personality na tinatawag na Hakuba. Ang pagkataong ito ni Cavendish mga idol ay kayang makakilos na parang hangin. Kaya ang mga tinatarget ni Hakuba ay kadalasang napipinsala na agad ng kanyang espada bago pa siya makita. Ganyan ang nangyari mga idol sa 20 kalahok na nakaharap ni Cavendish sa Corridor Coliseum. Napabagsak sila ni Hakuba ng sabay-sabay sa isang iglap. Higit pa dito ay ang naranasan namang pagkatalo ni Dillinger, ang isa sa mga officer ng Don Quixote Pirates na kilala dahil sa kanyang bilis at lakas. Pero hindi siya nakaporma sa tindi ng sunod-sunod na pag-atake ni Hakuba gamit ang kanyang espada. Top 16. Brook. Si Brook ay gumagamit ng Shikimizue o klase ng espadang nakatago sa kanyang tungkod na pinangalanan niyang Soul Solid. Dulot ng nipis at haba ng Soul Solid, tugma ito sa sword style ni Brook na may pagkakahawig sa fencing at iaido, mga sword techniques na umaasa naman sa bilis at malinis na pag-atake. Ang sword style na ito mga idol ang isa sa madalas nating nakikitang ginagamit ni Brook para hiwain ang kanyang kalaban ng mabilisan at maramdaman lamang nila ang pinsala kapag nalagpasan na sila ni Brook. Kahit noong baguhan pa lamang siyang pirata, ginagamit na ng musician ng Straw Hat Pirates ang teknik na ito. Pero matapos ang time skip, mas napatindi niya ang kanyang swordsmanship skill. Nadiskubre ni Brook ang tunay na kapangyarihang tinatagli ng kanyang Devil Fruit, kaya nakokontrol niya ang enerhiyang pinapalabas ng kanyang kaluluwa para gamitin ang lamig ng underworld at isama ito sa kanyang mga pag-atake. Nagresulta ito para magyelo ang mga kalabang natatamaan ng espada o inaatake ng musikerong swordsman. Top 15. Denjiro. Si Denjiro ay isa sa 9 Red Scabbards ng Wano at masasabi kong pinakamalakas sa miyembro ng grupo. Magaling na siyang samurai noon pa man, pero mas gumaling siya sa loob ng 20 taon dahil na rin sa paghahanda niya ng tamang pagkakataon para ipaghiganti ang Kozuki family. Ang kanyang galing sa espada ay umaabot sa level na nakakahati siya ng isang barko sa pamamagitan lamang ng simpleng paghiwa ng kanyang katana. Nakopya niya din ng 2 sword style ni Kozuki Oden kasama ang iba pang Red Scabbards para pinsalain si Kaido. At higit sa lahat mga idol, nagtagumpay din si Denjiro na harangin ang pag-atake ni Roronoa Zoro noong tinangka nitong atakihin si Orochi. Isa lamang si Denjiro sa iilang karakter na nagawang matapatan si Zoro, nagpapatunay sa kanyang lakas bilang isang samurai. Top 14. Kaku. Bago pa man maging miyembro ng CP0, nagsilbi muna bilang assassin ng CP9 si Kaku, kaya nagkaroon siya ng malawak na karanasan sa pakikipaglaban gamit ang Rukoshiki, partikular ang Rankaku o ang teknik na nagpapahintulot sa kanya magpakawala ng mga nakakahiwang pwersa ng hangin. Ang pagiging bihasa ni Kaku sa Rankaku ang isa sa maraming rason kung bakit sobrang lakas niya bilang isang swordsman. Sapagkat kahit gumagamit lamang ng 2 espada, si Kaku ay isang 4 sword style user. Dahil inaasahan niya din ang kanyang 2 paa na para mga patalim na nagpapakawala ng mga paghiwang nagmula sa Rankaku. Ito ang ginamit niya noong nagkaharap sila ni Zoro sa Enies Lobby. Kaya kahit ang swordsman ng Straw Hat Pirates ay nabigla sa galing niya sa paghawak ng espada. Talo palagi si Kaku kontra kay Zoro sa 2 laban nila. Pero hindi may pagkakaila na magaling siyang swordsman at kung nagkataong ibang katunggali ang nakaharap niya, maaaring magbago ang resulta. Lalo pa ngayong na-awaken ni Kaku ang kanyang Devil Fruit na mas nagpapalakas sa kanya bilang swordsman. Top 13. Vista. Si Vista ang kinikilalang pinakamalakas na swordsman ng Whitebird Pirates, kaya hindi nakakagulat kung siya ang namumuno sa 5th Division ng grupo ng dating Yonko. Ang dibisyon na binubuo ng mga piratong gumagamit ng espada. Si Vista ay umaasa sa kanyang 2 saber sa pakikipaglaban at may mga teknik siya na nagpapalabas ng petals ng rosas. Ito ang rason kung bakit may alias ang pirata na Flower Sword. Hindi pa sinasabi kung isa ba itong Devil Fruit ability o isa na namang kaartehan, pero ang tanging kumpirmado ay malakas si Vista. Nagawa niya lamang namang mabuhay bilang isang pirata simula pa noong panahon ni Goldie Roger, kaya madali lamang sa kanyang salagin ng bala ng baril gamit ang espada, humiwa ng bala ng kanyon at pigilan ng malakas na pagwasiwas ng palakol ng isang higante. Ang pinakapambihira pa sa ipinakitang galing ni Vista sa espada ay noong nakipagsabayan siya kay Dracul Mihawk. Hindi siya nagpatinag sa laki ng espada at lakas ng swordsman, kaya nagawa niyang malagpasan ng digmaan sa Marineford nang hindi man lamang nagtatamo ng malalang pinsala. Top 12.
S-Hawk. Isa na siguro sa pinakamalakas na sandata ng world government ay ang mga Seraphims, kung saan nabibilang ang S-Hawk. Ito mga idol ang maliliit na batang pinagbuhusan ni Vegapunk at ng special science group ng kanilang sari-saring research, nagresulta para magkaroon ng S-Hawk ng teknolohiyang meron ng mga pasifista, kakayahang tinataglay ng mga Lunarians at Devil Fruit abilities na nakuha ng mga malalakas na karakter sa kwento. Ang S-Hawk ang napagkalooban ng Green Blood na naglalaman ng lineage factor ng user ng Supa Supa Nomi, kaya nababago ng Seraphim ang kanyang katawan para maging patilim o espada. Bagay na bagay ito sa galing niya bilang isang swordsman. Ang nakakabilib na kakayahan ng S-Hawk sa espada ay resulta ng pagkakaroon niya ng lineage factor ng isa pang pambihirang karakter. Ito si Dracul Mihawk. Nakopya ni S-Hawk ang itsura, kakaibang mga mata at galing sa paghawak ng espada ni Mihawk, kaya nahahawakan ng Seraphim ang replika ng espada ng swordsman katulad ng kung paano ito ginagamit ni Mihawk. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit nagulat ang Yonko na si Blackbeard at napuwersa siyang gamitin ng kanyang armament haki para makayanan ng pag-atake ng Seraphim. At kahit din ang pinagsamang puwersa nila Zoro at Kaku ay hindi napabagsak ang lakas na tinataglay ng S-Hawk. Top 11. King. Katulad ng ibang all-stars ng Beast Pirates mga idol, si King ay isa ding swordsman. Pero napasok siya sa ating listahan dahil nagpakita siya ng mas nakakabilib na galing sa paggamit ng espada. Gumagamit si King ng isang katana na mayroong disenyo na parang suklay sa likuran. Ginagamit ito ni King sa pagdepensa upang ipitin ang espada ng kanyang mga katunggali at alisin ito sa pagkakahawak sa kanilang mga kamay. Sobrang tugma ng malaking katana ni King sa malaki niyang pangangatawan at sa kanyang katangian bilang Lunarian, sapagkat ang kanyang mga pakpak ay nagpapahintulot sa kanya para makapagbigay ng mga pag-atake mula sa himpapawid. Tumulong sa pirata para maputol ang pakpak ni Marco the Phoenix. Ang pagkakaroon din niya ng kakayahang makalikha ng apoy bilang Lunarian ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang mapagliyab ang kanyang espada at masunog ang mga kakayahang matatamaan ng talim nito. Gamit ang parehong kakayahan, nakakapagpalabas siya ng hugis dragong apoy na lumalamon sa kanyang mga target. Ito idol ang mga parehong kakayahang nagpahirap ng lubusan kay Zoro, kaya ilang beses na tumalasik ang swordsman at ilang ulit siyang natamaan ng mga pag-atake ni King. Top 10. Dory. Ang giant ni si Dory ay gumagamit ng espada sa pakikipaglaban at dahil nga sa pagiging higante, siya ang may pinakamalaking espada sa lahat ng swordsman na napasok sa ating listahan. Ang pagiging dambuhala niya at ng kanyang espada ay sapat na sa kanya para makapagdulot ng malalaking pinsala. Pero hindi lamang siya basta higante, sapagkat nagtataglay talaga si Dory ng malakas na kakayahan ng isang swordsman. Kung inyong maalala mga idol, 100 taong nakipaglaban si Dory sa kapwa niya higante na si Brogy. Halos araw-araw nila itong ginagawa, kaya siguro lalong lumakas ang dalawang higante. Bukod dito, noong bumalik ulit sila Dory at Brogy sa Elbaf, sinunod nila ang kagustuhan ni Shanks na turuan ng Kid Pirates ng leksyon. Kaya winasak ng dalawang higante ang barko ng mga pirata sa pamamagitan ng Hakoku Sovereignty. Kahit sabihin na natin kombinasyon nito ng lakas ng dalawang higante, walang duda pa din na kaya ni Dory na magbigay na nakamamatay na pinsala kahit siya lamang mag-isa. Ito ang kanyang ginawa noong walang hirap niyang tinalo ang mga halimaw na nilikha ng isa sa mga Knights of God na si Killingham at noong pinutol niya ang katawan ng isa sa 5 elders na si Saint Shepherd Jupiter habang nasa burat form niya ito. Nagpapakita ito mga idol sa lakas ng isang higanting swordsman. Top 9. Shiryu of the Rain. Kabilang sa mga pinaka-nakakatakot na karakter ng kwento ay ang dating head jailer ng Impel Down na si Shiryu. Kinatatakutan siya hindi lamang ng mga preso, kundi pati na din ng mga kapwa niya marin sa Impel Down dahil sa kanyang kalupitan at walang awang pagpaslang sa mga tao gamit ang kanyang espada. Nagtulak ito sa warden na si Magellan na ikulong sa Shiryu sa level 6 ng Impel Down, ang palapag kung nasaan ang mga pinakamapapanganib at pinakamalalakas na bilanggo. Noong sinugod ng Blackbird Pirates ang Impel Down, pinakawalan ni Magellan si Shiryu para asikasuhin ang dati noong Shichibukai. Nagpapakita ito na tiwala si Magellan sa kakayahan ni Shiryu na tapatan ng lakas nila Blackbeard. Pero sa kabila ng pagtitiwalang ito, pinaslang na Shiryu ang kanyang mga kasamahan at sumali siya sa Blackbird Pirates. Sobrang mapanganib si Shiryu mga idol at lalong tumindi ang panganib ng swordsman noong nakuha niya ang Devil Fruit na nagpapahintulot sa kanya maging invisible. Nagagamit ito ni Shiryu kaakibat ng galing niya sa paggamit ng espada.
Kaya nagtagumpay siya sa pagpinsala ng dating Shichibukai na si Gecko Moria at pagsaksak sa kinikilalang Hero of the Marine sa si Monkey D. Garp. Isa itong nakakabilib na achievement mga idol dahil nasaksihan natin kung gaano kalakas si Garp. Kaya ang masaksak siya ni Shiryu ay isang pangyayaring pwedeng ipagmalaki ng swordsman. Top 8. Trafalgar D. Waterloo. Marami ang umahanga kay Law dahil sa angas ng kanyang Devil Fruit. Pero kaunti lamang ang pumupuri sa galing niya din sa paggamit ng kanyang espada na tinatawag niyang Nodachi. Kinakailangan ni Law ang Nodachi at ang kabihasaan ng isang swordsman pagdating sa espada para magamit ng lubusan ng kakayahan ng kanyang sinumpang prutas. Sapagkat naaasahan ng sandata na parang dissecting knife na ginagamit sa operasyon ng mga doktor. At hindi mapuputol ng maayos ni Law ang kanyang mga target kung hindi siya magaling na swordsman. Ilang beses nang ipinakita sa atin ng kapitan ang kabihasaan niya sa paggamit ng espada. Matatandaan na tinalo ni Law ang ilan sa mga magagaling na swordsman ng kwento. Halimbawa dyan ang kapwa niya kapitan na gumagamit din ng espada na si Basil Hawkins, ang isa sa mga magagaling na samurai ng Wano na si Kinemon, at syempre ang maabilidad na babaeng swordsman ng Marines na si Tashigi. Bukod dito mga idol, kung hindi din magaling sa paggamit ng espada si Law, siguradong hindi niya mahahati ang katawan ni Virgo na nababalutan ng armamentaki. Mapaghiwa-hiwalay ang katawan ni Trevor sa isang iglap at masaksak ng kanyang espada ang Yonko na si Big Mom. Lahat ng itong mga idol ay nagpapatunay na deserve ni Law na mapasok sa top 10 ng ating listahan. Top 7. Ethan Baron v. Nusjuro. Kabilang sa 5 elders ng world government si Nusjuro at siya lamang ang makikitang gumagamit ng espada sa unang lineup ng grupong ito. Bilang isa sa mga nagsisilbing pinuno ng world government, hindi na nakakasupresa na sobrang lakas ni Nusjuro lalo na kapag ginagamit niya ang kanyang espada habang nasa kanyang human beast form. Pinapakinabangan ni Nusjuro ang 4 na paa ng kanyang anyo para makakilos ng mabilis at makapagbitaw ng mga napakatitinding paghiwa. Ipinakita ito ni Nusjuro idol noong walang hirap niyang pinutol ang figurehead ng barko ng Giant Warrior Pirates. Hinati niya din ang ibabang bahagi ng Labo face sa pamamagitan lamang ng isang air slash. At bago ito, pinahinto ni Nusjuro ang lahat ng mga nagwawalang pasifista sa Egghead, gamit ang mga paghiwang may nagyayelong epekto. Ito ang rason mga idol kaya kahit si Zoro ay pinili munang umatras noong maramdaman ng lakas ng matanda. Lakas na maaaring pinapabugso ng kanyang espadang tinatawag na Shodai Kitetsu, ang isa sa 12 supreme grade blades ng mundo o ang mga pinakanatatangi at pinakamalalakas na espada sa kwento. Top 6. Roronoa Zoro. Bata pa lamang, nakitaan na agad si Zoro ng kakaibang galing sa paggamit ng espada. Natalo niya lahat ng mga kapwa niya swordsman sa dojo maliban sa batang babaeng si Kuina na ni isang beses ay hindi natalo ni Zoro hanggang sa mamatay si Kuina. Naging inspirasyon ito kay Zoro para mas lalong magsanay hindi lamang sa paggamit ng espada kundi pati na din sa paghawak ng 3 katana ng sabay-sabay. Dito nabuo ang kanyang 3 sword style. Ang teknik na ito mga idol ang tumulong kay Zoro upang talunin ng hindi mabilang na swordsman ng kwento. Halimbawa dyan mga idol ang fishman na si Hatchan, ang Vice Admiral ng Marines na si T-Bone, at ang top officer ng Don Quixote Pirates na si Pika. Napabagsak din ni Zoro ang mga swordsman na napasok sa ating listahan kagaya ni Kaku. 2 beses silang nagtuos ni Zoro sa kwento, pero hindi umubra ang 4 sword style ng CP0 agent at ang matigas niyang katawang kaloob ng Zoan Devil Fruit. Ganon din ang nangyari kay King na pinutulan ni Zoro ng pakpak matapos niyang baliwalain ang katawan nitong pinapalakas ng pagiging Lunarian. Higit sa kanila mga idol, ang pinaka hindi malilimutan sigurong pagkapanalo ni Zoro sa kwento ay kontra kay Shimotsuki Ryuma. Ang tanyag na samurai na ito ay nirarespeto sa alias na Sword God, pero pati siya ay humanga sa angking galing ni Zoro sa paggamit ng espada. Alam ko mga idol na zombie na si Ryuma noong tinalo siya ni Zoro, pero wag natin kakalimutan na naganap ang kanilang duelo bago ang training ni Zoro kay Dracul Mihawk. Ang pagkasanay na lalong nagpalakas sa kanya bilang swordsman at magamit niya ulit kung maglalaban ulit sila ni Ryuma o makikipagbakbakan siya sa iba pang malalakas na swordsman. Top 5. Issho. Ang mga admiral ng Marines ay gumagamit din ng espada sa pakikipaglaban, pero ang mas madalas nating nakikitang umaasa sa kanyang swordsmanship skills ay si Issho o mas kilala natin sa alias na Fujitora. Ang espada ng Admiral ay isa sa 12 supreme grade blades ng mundo at pinangalanan niyang Yakuza Kasen.
Palagi niya itong bitbit kahit saan man siya magpunta sapagkat bukod sa pagiging sandata, ito din ang nagsisilbing tungkod niya sa paglalakad. Dahil nga, hindi siya nakakakita. Ginagamit ni Fujitora ang kanyang espada kasabay ng kapangyarihan ng Devil Fruit na nagpapahintulot sa Admiral na manipulahin ng gravitational force. Ito ang kanyang ginamit para pahalikin sa lupa si Trafalgar D. Waterloo at ibaon sa hukay si Roronoa Zoro, ang dalawa sa swordsman na napasok din sa ating listahan. Pagkatapos nito mga idol, ang swordsmanship skills din ni Fujitora ang tumulong sa kanya upang harapin ang tatlo sa mga pinakamalalakas na karakter sa kwento. Kabilang dyan ang dating Shichibukai na si Don Quixote do Flamingo, ang Chief of Staff ng Revolutionary Army na si Sabo, at syempre ang ating bida na si Monkey D. Luffy. Lahat sila mga idol ay kinalaban ni Fujitora sunod-sunod sa loob ng isang araw, gamit lamang ang kanyang katana at Devil Fruit. Pero hindi kakikitaan ng panghihina o anumang pinsala ang Admiral. Top 4. Charlotte Linlin. Ang nag-iisang babaeng swordsman na nakapasok sa ating listahan mga idol ay ang dating Yonko na si Charlotte Linlin o mas kilala natin sa alias na Big Mom. Kahit noong nasa Rocks Pirates pa lamang siya, ginagamit na niya ang kanyang homie na si Napoleon. Ito ang buhay na sombrero ng dating Yonko na nagtatransform para maging kanyang espada. Madalas pinagkasama ni Big Mom ang kakayahan ng kanyang ibang homie sa pinsalang na idudulot niya sa pamamagitan ni Napoleon. Halimbawa dito ang paggamit niya ng napakainit na apoy ni Prometheus para pagliyabin ng mga matatamaan ng talim ni Napoleon at ang mataas na boltahe ng kuryente ni Hera para naman pangisayin ang buong katawan ng kanyang target. Kahit din hindi gamit ang kakayahan ng iba niyang homies, sapat na ang isang wasiwas ni Big Mom kay Napoleon para magwasak ng malaking bahagi ng isang buong isla. Tinatawag ang ataking ito bilang Ikoku. May pagkakahalin tulad sa Hakoku na napapakawalan ng pinagsamang lakas nila Dory at Brogy. Pero ang pagkakaiba ay nalilikha ni Big Mom ang napakalakas niyang pag-atake gamit ang espada nang siya lamang mag-isa. Top 3. Silver's Rayleigh. Ang nakakuha ng ikatlong pwesto ng ating listahan ay ang isa sa mga legendary pirates na buhay pa din hanggang ngayon, ang tinaguriang right hand of the Pirate King. Siya si Silver's Rayleigh. Mula noon, magaling ng swordsman si Rayleigh. Dahil kung hindi, tiyak na patay na siya ngayon dulot ng dami ng kanyang pinagdaanan bilang pirata, kagaya ng pagkalaban sa iba't ibang henerasyon ng Marines, sa mga unang miyembro ng Whitebeard Pirates at sa mga walang katulad ni pirata ng Rocks Pirates. Sa katunayan, madami ang naniniwalang kasing lakas niya ang kanyang kapitan na si Goldie Roger. Testamentong hindi mahirap tanggapin dahil sa ipinakitang galing ni Rayleigh bilang swordsman. Naaalala nyo ba mga idol noong umalis sa Amazon Lily ang buong puwersa ng Marines, pati na din si Blackbeard at ang kanyang grupo, matapos dumating si Rayleigh at bunutin ang kanyang espadang nagpapakawala ng napakalakas na haki? Natatandaan nyo din ba mga idol noong ibinaon ni Rayleigh sa pader ang isa sa mga miyembro ng Knights of God na si Shepard Summers sa pamamagitan lamang ng isang tira ng kanyang espada? At nasa memorya nyo pa ba mga idol noong nakipagsagupaan si Rayleigh kontra kay Admiral Kizaru gamit ang espada? Nasugatan niya pa ito sa pisngi noong pinuntarya ni Rayleigh ang ulo ng Admiral. Partida, kasing bilis ng liwanag si Kizaru. Pero kahit siya ay kayang maabutan ng espada ng matandang si Rayleigh. Top 2. Shanks. Ang nakakuha ng ika-2 peso sa ating listahan ay walang iba kundi si Red-haired Shanks. Siya ang isa sa mga Yonko ng karagatan at sa 4 na kapitang ito, si Shanks lamang ang hindi umaasa sa kapangyarihan ng Devil Fruits dahil ang tanging sandata lamang na ginagamit niya ay ang kanyang espada. Gumagamit si Shanks ng isang saber na pinangalanan niyang Griffon. Madami-dami ng mga idol ang labang kinaharap na Shanks kasama si Griffon at hindi ito mga basta-basta laban sapagkat ang kanyang mga katunggali ay mga sobra ding lalakas na karakter ng kwento. Katulad mga idol ni Eustace Kid, ang isa sa mga piratang tumalo sa dating Yonko na si Big Mom. Hinamon ni Kid si Shanks, pero katulad ng inaasahan natin, pinabagsak lamang siya ng Yonko sa pamamagitan ng Divine Departure, ang napakalakas na pag-atake ni Shanks gamit ng kanyang espada. Higit pa dito mga idol, nauna ng pinatiklop ni Shanks si Admiral Ryukogyu. Hindi niya ito nakaharap, pero sapat na ang paghugot niya ng kaunti sa kanyang espada para magpadala ng nakakatakot na haki sa Admiral at palayasin ito sa Wano. Nakipagsabayan din si Shanks sa dating Yonko na si Edward Newgate. Natapatan ng Griffon ng swordsman ang mura kumugiri ni Newgate, ang isa sa mga sandatang kabilang sa 12 Supreme Grade Blades ng mundo. At syempre,
Hindi pwedeng mawala mga idol ang iconic na pagharang ng espada ni Shanks sa nakamamatay na suntok ni Admiral Akainu. Ang pag-ataking ito ang puminsala at pumaslang sa maraming malalakas na pirata sa digmaan sa Marineford. Pero sinalo lamang ni Shanks ng walang hirap gamit ang kanyang lakas bilang swordsman. Top 1. Dracul Mihawk. Ang nakakuha ng unang pwesto ng ating listahan ng mga pinakamalalakas na swordsman sa kwento ay si Dracul Mihawk, ang tinaguriang strongest swordsman in the world. Nakuha ni Mihawk ang pagkilalang ito dahil syempre sa kanyang lakas at galing bilang isang swordsman. Sino ba namang hindi tatawag sa kanya bilang strongest swordsman kung sa isang wasiwas lamang ng kanyang sandata ay kaya na niyang humati ng malaking tipak ng yelo, magwasak ng isang buong pirate fleet na binubuo ng 50 barko at tumalo ng malalakas sa swordsman kagaya ni Zoro. Si Mihawk ang may hawak sa isa sa 12 supreme grade blades ng mundo. Ito ang Yoru, isang black blade na nagagamit ni Mihawk para makapagpakawala ng paghiwang tinawag na World's Strongest Slash. Ataking bagay na bagay sa pagkilalang meron siya. Ang titulong Strongest Swordsman in the World ni Mihawk mga idol ay nananatili sa kanya magpasa hanggang ngayon kahit madami ng malalakas swordsman ang nagsusulputan at kahit ilang beses na silang nagtuos ng malakas na yongkong gumagamit din ng espada. Ito ay si Shanks. Ayon sa istorya, araw-araw naglalaban noon si Mihawk at Shanks pero wala pa sa kanilang nananaig. Ganun pa man, hindi nagbago ang pagtawag kay Mihawk bilang pinakamalakas na swordsman. Kinikilala ito ng lahat ng mga karakter mula sa mga Marines, pirata, at kahit ng mga kapwa niya swordsman. Ito po ang aking top 20 ng pinakamalakas na swordsman sa One Piece. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay wag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!